Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Puri ng Diyos. Hallelujah. Magandang umaga sa lahat. Narito na naman tayo upang mag-aral ng salita ng Diyos. Salita nagbibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. Hallelujah. Yang sabi dito sa Gawa chapter 4 verse 12, kay Kristo lamang ay matagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Sa kanyang pangalan lamang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Yang sabi naman dito sa 1 chapter 3 verse 16 ay ganito naman. Sabi naman dito sa 1 chapter 3 verse 16, gayon na lamang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito na naman kami upang mag-aral ng iyong salita. Salita na bibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. Buksan mo ang aming mga espiritual na mga mata, espiritual na pandinig. Bigyan mo kami ng karunungang espiritual upang maunawaan namin ang iyong salita. Salita na bibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. O Diyos, ikaw aming guro, nagtuturo ng aralin. Kaya kung ano man ang plano ng dyablo sa lugar na ito, ay aking ginigiba, winawasak sa ngalan ni Jesus, through the power of the blood of Jesus, at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Purihin ka, O Diyos, hallelujah. Maliwanag ang sabi dito, wala na ibang pangalan sa silong ng langit ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Wala na, kundi kay Kristo lamang. Kaya dapat maunawaan natin kay Kristo lamang matagpuan ang kaligtasan. Wala nang iba. At sa kanyang salita, doon lamang natin matagpuan ang kaligtasan. Kaligtasan, nagbibigay buhay na walang hanggan. Hallelujah! Purihin ang Diyos, dayawan ng Diyos, Diyos ng ating buhay, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. Hallelujah! Jesus, sa ngalan ni Jesus, siya ay makapangyarihan sa lahat. Lahat na tuhod magaluhod sa ngalan ni Jesus. Kaya maliwanag ang pangalan ni Jesus lamang matagpuan ang kaligtasan. Maliwanag ang sabi dito sa banal na aklat, si Jesus lamang at ang kanyang salita. Bakit salita ng Diyos makapangyarihan? Ito'y salita ng Diyos. Ito'y Diyos. Salita ng Diyos. Hindi salita ng tao, kundi salita ng Diyos. Iyon ang makapagliligtas sa atin. At si Kristo Jesus. Kaya maliwanag ang sabi sa Gawa chapter 4 verse 12, kay Kristo lamang matagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Sa kanyang pangalan lamang, ganon tayo kamahal ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang iligtas tayo. Siya'y nagdusa sa krus ng Kalbaryo para sa atin upang ligtas ka, iligtas tayo. Iligtas kayo. Ganon tayo kamahal ng Diyos.
Sabi sa 1 chapter 3 verse 16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Napakaliwanag, kay Kristo lamang. Yun ang ating kaligtasan, wala ng iba. At sa banal na aklat, dahil ito'y salita ng Diyos, ito'y salita ng Diyos. Ano pa pag-unawa natin sa salita ng Diyos? Kaya sabi dito sa Episo chapter 1 verse 21 to 22, kaya nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghari, kapamahalaan, kapangyarihan at kapamunuan, higit ang kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan. Hindi lamang sa panahong ito, kundi pati sa darating. Hindi lang sa panahong ito, maging sa darating na panahon. Kaya sabi naman sa Episo chapter 1 verse 17, at hinihiling sa Diyos na ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban kayo ng Espiritu ng karunungan at ang tunay na pagkakilala sa Kanya, naway naliwanagan ng Diyos ang inyong isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagtawag sa atin. Ito ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang. Kaya dapat maunawaan natin at maliwanagan ang ating isipan na kay Kristo lamang matagpuan ang kaligtasan at sa salita ng Diyos. Dahil ang sabi dito sa Episo chapter 1, chapter 4, verse 7, ang bawat isa sa atin ay binigyan ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ang sabi sa verse 11, ang iba'y ginawang apostol, ang iba'y propita, ang iba'y evangelista, at ang iba'y pastor, guro. Bakit binigyan sila ng mga kaloob ng Diyos? Bakit binigyan sila ng kaloob ng Diyos? Ang sabi dito sa verse 12, ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod sa lahat ng hinirang sa ikaunlad ng iglesia ng Diyos. Para ginawa ito, itinayo ng Diyos, binigyan sila ng kaloob, ang iba apostol, ang iba'y propita, ang iba'y evangelista, ang iba'y pastor, ang iba'y guro. Ginawa niya ito panghihanda sa paglilingkod sa lahat ng hinirang sa ikaunlad ng iglesia ng Diyos. Hindi na may kaloob tayo ganon, parang sino-sino tayo, parang hari tayo, parang tayo na ang kaligtasan. Ito isang kaloob lamang ng Diyos. Kaloob lamang, alaanin ninyo. Kaya pumasok ang dyablo sa reliyon upang ito, ang mga kaloob ng Diyos ay ginawa niyang libel. Kaya kung propita ka, parang sino-sino ka. Kung apostol ka, parang sino-sino ka. Kung evangelista ka, parang sino-sino ka. Kung pastor ka, parang sino-sino ka. O guro. Ito ginawa ng dyablo upang wasakin ang mga kaloob ng Diyos. Alalahanin ninyo, ito'y kaloob lamang. Hindi ito na kayo ang tagapagligtas. Si Kristo lamang at Kanyang salita. Kaya gumagawa ang mga reliyon na kanilang doktrina laban sa salita ng Diyos.
ang inyong mga doktrina sa reliyon ninyo. Pag-aralan ninyo. Matamis yan pakinggan ng tao. Ngunit kung itingnan mo sa banal na aklat, komplikado. Komplikado. Isang lason sa kaluluwa ng tao. Marami ngayon mga doktrina ng reliyon na lason. Lason sa kaligtasan ng tao. Hindi na Diyos ang inyong pinaglingkuran, kundi mga reliyon na lang, mga leader, pinagkatiwalaan sa reliyon. Dahil nagkaroon tayo ng kaloob, hindi para kung sino-sino tayo. Ngunit ginamit ito ng dyablo, gamitin ito para sa kanilang karangalan, katanayagan. Upang magkaroon sila ng karangalan at magkapira. Alalahanin natin, kung kayo may kaloob ng Diyos, hindi kayo magsino-sino. Ang sabi sa verse 12, ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang sa ikaunlad ng iglesia. Inanda pala kayo upang ikaunlad ng kanyang iglesia ng Diyos. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod sa lahat ng hinirang. Maglingkod kayo sa mga iniligtas ng Diyos. Hindi na kayo pa ang sumira sa mga iniligtas ng Diyos. Kayo pa ang sumisira sa ginagamit ng Diyos. Kayo pa ang ginagamit ng dyablo para atakihin ang mga lingkod ng Diyos. Hallelujah! Kaya tingnan mo sarili mo sa ngayon. Hindi mo pa yan alam. Ngunit pag namatay ka, malalaman mo. Magugulat ka pagdating ng araw. Kaya ang sabi dito sa Mateo chapter 7, verse 22, pagdating ng huling araw, marami magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, nangaral po kami at nagpapalayas ng mga demonyo at gumawa ng kababalaghan sa iyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila kailanmay, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin o paggawa ng masama. Okay. Very good. Very good. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Kaya ito request sa atin ng ating kaibigan na anak ng Diyos. John 3:16, gayon na lamang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hallelujah! Kita mo, mabuti pa siya, may alam na bersikulo. Ngunit tayo, wala tayong alam. Kaya ibig sabihin, mabuti pa siya sa atin. Hallelujah! Kaya maliwanag ang sabi dito sa Matthew chapter 7 verse 21, hindi lahat tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karyan ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Ang sumusunod lamang sa kalooban ng amang nasa langit. Kahit anointed tayo, magaling tayo, nagpapalayas tayo ng mga demonyo. Magaling tayo magwali sa simbahan, ngunit ang karakter natin ay hindi mabuti. Hindi ka pa rin ligtas. Ginawa mo lang ang kaloob ng Diyos upang magyabang-yabang. Kaya napakaliwanag. Kaya ito'y mga kaloob lamang ng Diyos. Kaya si Satanas ay pumasok sa bawat simbahan upang dayain ang mga tao. Dahil sabi dito sa ikalawang Tesalonica chapter 2 verse 7, verse 9, lilitaw ang suwel na taglay ng kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng himala at nakakabalaghan na tanda
nakalinlang na tanda ng kababalaghan, at gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga napapahamak. Ibig sabihin nito, tinitwist niya ang salita ng Diyos papunta na siya yon. Yan ay twisting. Ibig si Kristo ang nagsasabi nito, tinitwist niya na siya. Nakita natin, yan isang pag-twist sa salita ng Diyos. Kahit maganda ang sabihin mo, ay masamain. Bigyan niya ng maling kahulugan upang lamang sirain ang iyong pananalig kay Kristo Jesus. Kaya ang Diyos nakatingin sa atin, si Kristo Jesus nakatingin sa atin, mga milyon na anghel. Yan ang hindi mo alam. Kaya dapat mahiya ka sa Diyos. Yan ang mga huling araw. Marami ngayon mga tao maninirang puri, lalo na sa ginagamit ng Diyos. Gagawa si Satanas na sisirain. Kawawa ang tao na ginagamit ni Satanas. Kawawa! Imbis Diyos ang magamit sa kanya, hindi. Si Satanas, ang misyon niya, sirain ang mga tunay na sumusunod sa Diyos, nagpapahayag ng salita ng Diyos. Kaya nagkaroon sila, nagmamataas sila sa Diyos. Nagmamataas. Pag nagmamataas na siya, kung nagmamataas na siya, ang kasunod, siya ay magyayabang. Sunod na pagyayabang, siya ay manlait, sunod manghamak. Hindi kaligtasan ang dinudulot sa mga tao, kundi ito'y isang lason. Lasunin ang mga lingkod ng Diyos. Ngunit tayo, hindi tayo reliyon. Tayo ay nagpapahayag ng salita ng Diyos. Ito'y isang relasyon sa Diyos. Pagrelasyon sa Diyos, wala tayong sinasabi na doktrina ng reliyon o anumang reliyon. Ang ating sinasabi, ang salita ng Diyos, ang doktrina ni Kristo Jesus, ang doktrina ng Diyos lamang. Kaya huwag tayong, kung may kaloob tayo, kung tayo'y pinahawak ng Diyos, ng kanyang iglesia, huwag tayo magsinusino o magmalaki. Tayo'y magkapatid lamang kay Kristo. Ang Diyos, ang ating Panginoon. Hindi ang reliyon, hindi ang pare, hindi ang ministro, hindi ang pastor. Si Kristo ang ating Panginoon. Si Kristo ang tunay nating pastor. Kaya ang salita ni Kristo sa banal na aklat, yun ang ating pakinggan at sundin. Kaya minsan ang mga reliyon nag-away-away dahil wala sa kanilang pag-ibig ng Diyos, wala sa kanilang pag-ibig ni Kristo. Sila'y nabuklod lamang sa reliyon. Hindi nila naunawaan ang nais ng Diyos, ang ibig sabihin ng Diyos na ating gagawin. Dahil ang sabi sa unang Korinto, chapter 3, verse 5, sapagkat sino si Apollos at sino si Pablo, mga apostol, ito pinagsabihan ni Kristo. Sapagkat sino si Apollos at sino si Pablo, kami mga lingkod lamang ng Diyos na kinakasangkapan niya upang akayin kayo. Upang akayin kayo sa pananalig kay Kristo Jesus. Ito ang sinasabi, kami mga lingkod lamang ng Diyos. Kayo ba mga lingkod ng Diyos sa bawat reliyon? Pakinggan ninyo itong sabi ng Diyos, kami mga lingkod lamang ng Diyos na kinakasangkapan niya upang akayin kayo sa pananalig kay Kristo. Hindi akayin ng mga tao sa pananalig sa inyong reliyon, kundi akayin ng mga tao. Akayin ang mga tao upang akayin kayo sa pananalig kay Kristo.
Ang sabi dito, ginawa ng bawat isa ang ginawaing tinanggap niya sa Panginoon. Ginawa ng bawat isa ang gawaing tinanggap niya sa Panginoon. Ginawa ba ninyo upang ikaunlad ng iglesia ng Diyos? Hindi. Ginamit pa kayo ng yawa, ng dyablo, upang sirain ang mga lingkod ng Diyos na ginagamit niya na ipahayag ang kanyang salita. Ginawa ng bawat isang gawaing tinanggap niya sa Panginoon. Ito tinanggap namin sa Panginoon. Ipahayag ang kanyang salita sa labas. Kung kayo naman tinanggap niyo sa Panginoon, mapahayag sa loob ng simbahan. Gawin ninyo. Huwag na ninyong pakialaman ang ginagamit ng Diyos sa labas. Dahil kanya-kanyang kaloob. Hindi na may kaloob kayo, pati ang tao sa loob, sa labas ay magpailalim mo pa sa paa mo. Taliwas ka sa sinasabi ni Kristo. Dahil ang sabi dito, kami mga lingkod lamang ng Diyos na kinakasangkapan niya upang akayin kayo sa pananalig kay Kristo. Ginawa ng bawat isa ang gawaing tinanggap niya sa Panginoon. Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpapatubo at nagpapalago. Huwag niyong sabihin sa inyong simbahan, kayo nagpapatubo sa tao, kayo nagpapalago. Dahil ang sabi ng banal na aklat, ang Diyos ang nagpapatubo at nagpapalago. Ano naman ang ating tungkulin na bilang lingkod ng Diyos ay kinakasangkapan niya upang akayin ang mga tao sa pananalig kay Kristo Isos. Yan ang ating tungkulin. Akayin ang mga tao sa pananalig kay Kristo Isos. Huwag mo nang pakailaman ang buong buhay ng tao, pati hanap buhay ng tao, pati bulsa ng tao. Huwag mo nang pakialaman. Ang gagawin mo, akayin ang mga tao sa pananalig kay Kristo. Hindi awakan mo sa leeg ang buhay ng tao na sunod-sunuran sa iyo, hindi kay Kristo. At sasabihin mo pa ang mga bersikulo, sasabihin mo pa ang pangalan ni Kristo. Ginagamit mo lamang ang pangalan ni Kristo, alam yan ng Diyos. Kaya ito'y kasalanan mo sa Diyos na dapat mong pagsisihan at baguhin kung hindi. Pag namatay ka, hindi lahat tumatawag Panginoon, Panginoon ay makapasok sa karyan ng langit, kundi yun lamang gumagawa ng kalooban ng Amang nasa langit. Pagdating ng uling araw, marami magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, nangaral po kami at nagpapalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa iyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo nakilala, lumayo kayo. Mga balasubas, lumayo kayo sa akin, mapagawa ng masama. Nakita na natin ang ating sarili. Alalahanin natin tayo ay mga lingkod ng Diyos, kinakasangkapan niya upang akayin ng mga tao sa pananalig kay Kristo. Hindi akayin ninyo papunta sa reliyon nyo at kayo doon magpakilala na parang Diyos, na parang hari, na lahat ay wala ng katwiran ng tao. Puro sayo na lang. Sayo na lang lagi ang katwiran. Kaya maraming mga backslider ngayon sa San Jose Antique dahil sa ugali ng mga leader. Hindi niya alam ang kanyang tungkulin. Ito ang tungkulin natin. Kinakasangkapan tayo ng Diyos upang akayin kayo sa pananalig kay Kristo. Ginawa ng bawat isa ang gawaing tinanggap niya sa Panginoon. Kaya ito tinanggap natin sa Panginoon. Huwag natin isipin na mga member natin tayo nagpatubo at nagpalago. Dahil ang sabi dito, ako ang nagtanim, si Apolos nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpapatubo at nagpapalago.
Kaya ating gawain ay akain lamang mga tao sa pananalig kay Kristo. Kaya na-over tayo, ginamit tayo ng dyablo. Kaya maraming mga member nasaktan. Kaya umalis. Hindi nyo nakita ang inyong karakter. Dahil kung maganda ang karakter mo, ang simbahan na maganda ang karakter ng isang pastor, isang ministro, isang pare, walang alis doon sa kanya. Bakit may umalis? Dahil sa karakter. Pinag-usapan dito, ang karakter ng tao, yan ang laman ng kanyang puso. Kaya puso natin ang titingnan ng Diyos. Kaya sabi ng Diyos sa Mateo chapter 22 verse 37, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas. Mahalin mo ang Panginoon mong Diyos na buong puso, buong pag-iisip. Hindi ang iniisip mo pira sa bulsa ng tao. Tayo ay mga kinakasangkapan lamang ng Diyos o pangakayan ng mga tao sa pananalig kay Kristo Isos. Napakaliwanag. Ang Diyos ang nagpapatubo at nagpapalago. Kaya tayo ay kinakasangkapan lamang ng Diyos o pangakayan ng mga tao sa pananalig kay Kristo. Ginawa ba ng bawat isa ang gawain na tinanggap niya sa Panginoon? Ginawa ba? Parang hindi. Dahil ang ginawa natin, doon tayo nakapokus, ginamit lamang natin ang reliyon at ang Diyos upang kumita ng salapi. Totoo yan. Huwag na ninyong linlangin ang Diyos. Ang Diyos ay hindi ninyo madadaya ninuman. Dahil ang sabi dito sa Galatia chapter 6 verse 7, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay di ninyo madadaya ninuman. Kung ano ang inasik ng tao, yun ang kanyang anin. Kung inasik mo ang salita ng Diyos, mag-aani ka sa Diyos. Kung inasik mo doktrina ng iyong reliyon, hindi Diyos ang magbigay sa iyo ng gantimpala. Dahil sabi dito, huwag ninyong linangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay di ninyo madadaya ninuman. Kung ano ang inasik ng tao, yun din ang kanyang anin. Ang nagsisikap ng mabagay ukol sa laman ay nag-aani ng kamatayan. Ano ito laman? Ito ay doktrina ng reliyon na galing sa isip ng tao. Sa laman, galing sa laman. Ang nagsisikap ng bagay ukol sa laman, yan ay doktrina ng reliyon, nag-aani ng kamatayan. At ang nagsisikap ng bagay ukol sa espiritu ay nag-aani ng buhay na walang hanggan. Ano ba ito? Nagsisikap ng bagay ukol sa espiritu. Ito ang salita ng Diyos, espiritual na salita, espiritu ito. Dahil ang sabi dito sa Galatia chapter 5 verse 7, sapagat ang mga pita ng laman ay laban sa ninanasa ng espiritu, at ang mga ninanasa ng espiritu ay laban sa pita ng laman. Magkalaban ang dalawang ito. Kaya hindi ninyo magawa ang ibig ninyong gagawin. Magkalaban ang laman at espiritu. Kaya maliwanag, magkalaban ang salita ng Diyos at doktrina ng Diyos. Huwag na ninyong dayain na iyong sarili. Kung madaya man ninyo inyong member, ang Diyos ay hindi ninyo madadaya ninuman. Kaya mag-ingat tayo. Mag-ingat tayo. Baka akala mo mga member lang nagmamasid sa iyo. Hindi. Si Kristo, ang mga anghel sa langit at ang Diyos Ama nagmamasid sa iyo. Alam ng Diyos ang laman ng puso mo. Kung ang pangangaral mo ay para sa sarili mo lamang, hindi para sa Diyos at ikaliligtas ng tao.
Gamit-gamit ka pa ng bersikulo, gamit-gamit ka pa ng salita ng Diyos para sabihin, ikaw ay sa Diyos. Kaya ihayag ng Diyos ang iyong mga pagkakamali. Dapat ito'y narinig mo at pakinggan mo upang maayos mo yung sarili. Dahil kung hindi, ito'y isang kapahamakan mo. Kapahamakan na iyong patutunguhan. Huwag tayo maging sino-sino, tayo lingkod lamang ng Diyos. Dahil ang sabi dito, sa unang Korinto chapter 3, verse 19, sapagkat ang karunungan ng salibutan, ito ay kamamangan lamang sa paningin ng Diyos. Ganito ang sinasabi ng kasulatan, hinuhuli niya ang marurunong sa kanyang ringkatusuan. Gayon din alam ng Panginoon ang iniisip ng marurunong. Nalinlangin kayo upang makuha ang inyong kayamanan. Napakaliwanag. Kaya marami kang binabasa ng bersikulo, hindi mo alam na ikaw pala ang sinusumbatan. At minsan, ang mga matutusong tao, matatalino, nagsasalita, ngunit hindi niya alam, ay bumabalik sa kanyang salita. Kung nag-aaral ka ng Biblia, makita mo, ang kanyang sinasabi ay bumabalik sa kanya. Kaya ang sabi sa mga bulangiro, sabungiro, natapakan niya ang kanyang sariling tarit, kanyang bulang, nalapakan ng bulang na. Kaya siya rin ang nasugat. Pagkatapos alam niya rin yan, ngunit itwist-twist pa na parang hindi siya. At ibintang ito sa iba. Ganyan ang ginagawa ninyo. Kaya nakita natin ang ating kapahamakan. Kaya sabi dito sa unang Korinto chapter 1 verse 13, sabi dito, bakit nahati ba si Kristo? Si Pablo ba ang ipinako sa cross para sa inyo? Reliyon ba ninyo ipinako sa cross upang maligtas kayo? Pastor ba ninyo, ministro o pare ang pinako sa cross upang maligtas kayo? Hindi, si Kristo lamang. Kaya kay Kristo lamang ang kaligtasan. Wala nang ibang kaligtasan sa silong ng langit. Wala na ibang pangalan na ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao, kundi kay Kristo lamang. Kay Kristo lamang. Ito'y nakasulat sa Gawat chapter 4 verse 12, kay Kristo lamang matagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao, sa kanyang pangalan lamang. Napakaliwanag. Kaya kailangan ng mga lingkod ng Diyos ay mabuklod sa pag-ibig ng Diyos Ama, mabuklod sa pag-ibig ng Diyos Anak, mabuklod sa pag-ibig ng Espiritu Santo. Dahil ang sabi dito sa Colossus chapter 2 verse 2, at mabuklod sila sa pag-ibig, sa gayon magkaroon sila ng ganap na pagkaunawang bunga ng tunay na pagkakilala kay Kristo, na siyang iwaga ng Diyos. Sa Kanya nakatago masaganang karunungan at kaalaman ng Diyos. Sa Kanya lamang nakatago. Kaya kung nabuklod tayo sa Diyos Ama, nabuklod tayo sa Diyos Anak, nabuklod tayo sa Diyos Espiritu, dadaloy sa atin ang iwaga ni Kristo, na siyang iwaga ng Diyos. Sa Kanya nakatago masaganang karunungan at kaalaman ng Diyos.
magkaroon tayo ng masaganang karunungan ng Diyos. Sa salita ng Diyos, hindi sa doktrina ng reliyon. Kayo ba mga member ng simbahan, saan kayo nanagana? Nanagana ba kayo sa doktrina ng reliyon? O kaya nanagana kayo sa turo ng pastor ninyo? Dapat managana kayo sa turo ni Kristo. Managana kayo sa salita ng Diyos. Dahil dito nakatago ang masaganang karunungan at kaalaman ng Diyos. Hindi ninyo alam. Pag hindi nyo inibig ang salita ng Diyos, hindi kayo ibigin ng Diyos. Pag hindi nyo inibig ang salita ng Diyos, napakaliwanag salita ng Diyos, hindi nyo inibig, hindi kayo ibigin ng Diyos. Bakit hindi kayo ibigin ng Diyos? Hindi mo nga inibig ang kanyang salita. Kaya maliwanag sabi sa 1 chapter 14, verse 23, sumagot si Jesus, ang umibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Ibigin siya ng aking Ama. At si Kristo mananaan sa kanya at ang Espiritu Santo. Napakaliwanag pag inibig natin ang salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Ibigin tayo ng Diyos. Bakit inibig tayo ng Diyos? Inibig mo ang salita ng Diyos. Yan ang hindi nyo alam. Marami ako na-meet ng mga matatalino na tao, ngunit mangmang naman pala pag sa katotohanan, sa pag-unawa ng banal na aklat. Sabi nila, ginawa na tao lang yan. Yan ang mga prinsipyo ng mga mangmang, ginawa ng tao. Alangan naman kalabaw kambing gagawa nito. Tao ang iligtas ng Diyos, kaya tao ang gagawa. At ang tao ay kinasihan ng banal na Espiritu ng Diyos. Kinasihan. Yang sabi dito sa 2 Pedro chapter 1 verse 20, higit sa lahat tandaan ninyo na walang makapagpaliwanag sa alinmang hula ng kasulatan sa bisa ng kanyang sariling kakayahan, sapagkat hindi nasusulat sa kalooban ng tao ang hula ng mga propeta. Ito'y galing sa Diyos at ipinahayag sa mga taong kinakasihan ng Espiritu Santo. Kaya minsan may nagpapayag, malaman mo yan, ang isang lingkod ng Diyos kung nagpapayag siya na siya'y kinakasihan ng Espiritu Santo o kaya kinakasihan lamang ng kanyang reliyon. Hallelujah! Maraming mga tao hindi makasunod sa Diyos dahil hindi sila nabuklod sa pag-ibig ng Diyos. Ibinuklod sila sa kanilang reliyon lamang. Kaya nagsasalita na lamang sila ng kanilang opinyon. Kurot-kurot, kasinungalingan, haka-haka, guni-guni ng kanilang pag-iisip. Hindi nababatay sa salita ng Diyos, nakasulat sa banal na aklat. Dahil ang sabi dito sa Matthew chapter 28, verse 19, kaya umayaw kayo, gagawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa, bautismuhan ninyo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ito'y ginawa ni Kristo bago siya umakyat sa langit. Inutos niya sa kanyang mga alagad, bautismuhan ninyo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuan sumunod sa lahat na pinag-uutos ko. Ngunit ano lang nangyari? Pinatay si Kristo, pinatay ang mga propeta, pinatay ang mga apostol, at nag-ikot si Magellan sa buong daigdig, at tayo'y binautismuhan sa pangalan ng reliyon at pinasamba sa ribulto. At ito ang tinuturo sa atin, inunahan ng dyablo ang mga lingkod ng Diyos upang ipahayag ang salita ng Diyos. Kaya ito na pinaglakihan ninyo ang kanilang mga kuro-kuro opinyon, mga doktrina ng reliyon, at sasabihin ninyo, dito kami nanganak, dito rin kami umatay. Hindi nyo alam
ang sinapit ng magulang nyo bago kayo maging Kristiyano. Sa panahon ni Magilla ng mga Kastila, pinatay ang mga ninuno ninyo dahil ayaw nila magsamba sa rebulto. Ngayon, ang mga ninuno ninyo na buhay, sila'y sumamba sa rebulto. Kaya inyong pagka-Kristiyano, bunga ng pagkatakot kay Magillan lamang. Isang piki na Kristiyano na pinasamba kayo sa rebulto. Sabihin nyo, Kristiyano kami. Oo nga, Kristiyano kayo. Ngunit hindi kayo mga anak ng Diyos. Hindi lang dapat maging Kristiyano tayo, dapat maging anak tayo ng Diyos. Sabihin mo, Kristiyano tayo, hindi naman tayo sumusunod kay Kristo. Ano tayong klaseng Kristiyano? Pinaglalaban pa natin. Pinaglalaban pa natin. Kaya sabi dito sa Galatia chapter 6 verse 7, huwag ninyong linangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay di ninyo madadaya ni naman. Kung ano ang inasik ng tao, yun din ang kanyang anin. Ang nagsisikap ng mga bagay ukol sa laman, nag-aani ng kamatayan, at nagsisikap ng mga bagay ukol sa espiritu ay nag-aani ng buhay na walang hanggan. Kaya ang sabi naman sa Santiago ay ganito. Santiago chapter 4 verse 4 ay ganito sinasabi dito, sinabi sa kanya ng Diyos. At tumingi, sabi dito sa Santiago chapter 4 verse 4, mga taksel, hindi ba ninyo alam ang naging pagkaibigan sa sanlibutan ay kinakaway naman niya ang Diyos. Kaya ang sino man nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay kinakaway niya ang Diyos. Kinakaway niya ang Diyos. Dahil ang sabi dito sa unang 1, napakaliwanag ang sabi dito sa unang 1 chapter 2 ay ganito ang sinasabi sa unang 1 chapter 2 verse 4 chapter 4 sabi sa unang 1 chapter 2 verse 15 to 17, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Diyos, sapagkat ang lahat na sa sanlibutan ay nakakapukaw na masamang pita ng laman, mga nakakatukso sa paningin ng tao at karangyaan sa buhay ay hindi nagmula sa Ama kundi sa sanlibutan. Ito'y na hindi nagmula sa Diyos kundi sa sanlibutan. Dahil masipag tayo maghanap buhay kaya tayo yumaman. Ang sabi dito sa verse 17, mapaparam ang sanlibutan at ang lahat ng kinahumilingan nito. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Napakaliwanag, mabubuhay magpakailanman. Kaya ang sabi naman dito sa Roma, ay ganito naman sinasabi sa Roma chapter 8, upang maunawaan natin ang sinasabi ng Diyos. Roma chapter 8 verse 7, sapagkat kalaban ng Diyos ang sinumang mamaling sa mga bagay ukol sa laman. Hindi siya makasunod sa kautusan ng Diyos
at hindi niya kayang sumunod. Napakaliwanag ang sabi ng Diyos, sapagkat kalaban ng Diyos ang sino mang umumaling sa mga bagay o sa laman. Hindi siya makasunod sa kautusan ng Diyos at hindi niya kayang sumunod. Ang sabi naman sa verset, at ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalulugdan ng Diyos. Napakaliwanag, hindi maaaring kalulugdan ng Diyos ang mga nabubuhay, umamaling sa mga laman. Kaya napakaliwanag, kaya ang ating panampalataya ay hindi sapat kung di ang ating sinusunod ang sinusunod natin ang ating laman. Dahil ang sabi dito, kaya tayo mga makasalibutan, kaya tayo madalas magkasala sa Diyos. Madalas tayo magkasala dahil ang sabi dito sa unang 1, chapter 2, verse 15, huwag ninyong ibigin ang salibutan o mga bagay sa salibutan. Ang umibig sa salibutan ay hindi umibig sa Diyos Ama, sapagkat ang lahat sa salibutan ay nakakapukaw na masamang pita ng laman, ang mga nakakatukso sa paningin at karangyaan sa buhay ay hindi nagmula sa Diyos Ama, kundi sa salibutan. Dahil masipag tayo, kaya tayo yumaman. Huwag natin sabihin, ito'y galing sa Diyos. Sabi ng banal na aklat, kundi ito'y galing sa sanlibutan. Dahil masipag tayo, yumaman tayo. Kaya sabihin, hindi natin masabi, ito'y galing sa Diyos. Ang karangyaan sa buhay ay hindi nagmula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Kaya sa sanlibutan nagmula dahil masipag tayo. Mula umaga hanggang gabi, kumakayod tayo ng pira. Naghahakot tayo ng pira. Kaya sabi dito sa verse 17, mapaparam ang sanlibutan at lahat ng kinamalingan nito. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Kaya na maliwanag ang sabi sa unang 1, chapter 2, verse 16, sapagkat ang lahat na sa salibutan ay nakakapukaw ng masamang pita ng laman, ang mga nakakatukso sa paningin ng tao. Nakakatukso sa paningin ng tao. Kaya ang sabi dito sa Santiago chapter 1, ay ganito naman sinasabi sa Santiago chapter 1, verse 14, natutukso ang tao kapag siya'y naakit at napatangay sa sariling pita. Kapag ang pitang tumubo at nagkaugat, nagbubunga ng kasalanan. Kapag lumala ang kasalanan, ito'y nagbubunga ng kamatayan espiritual. At kung namatay tayo, doon na matuluyan ang ating kaluluwa, mamatay sa naglagablad na apoy ng impyerno. Yan ang pakaliwanag. Yan sabi dito sa Roma, ay ganito naman sinasabi sa Roma chapter 8, verse 7, sapagkat kalaban ng Diyos ang sinumang humahumaling sa mga bagay ukol sa laman. Hindi siya makasunod sa kautusan ng Diyos at hindi niya kayang sumunod. Kaya huwag nating dayain ang ating sarili. Yang sabi naman dito sa verset, ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalulugdan ng Diyos. Hindi kayo maaaring kalulugdan ng Diyos. Kaya panahon na nalaman nyo ang katotohanan magpalaya sa inyo. Magbalik loob kayo sa Diyos.
Magbalik loob kayo sa Diyos. Dahil ang sabi sa Roma chapter 5 ay ganito naman. Roma chapter 5 verse 10 ay ganito naman sinasabi sa atin. Roma chapter 8 verse 5 ay ganito ang sinasabi sa atin ng Diyos, sapagkat ang namumuhay ayon sa hilig ng laman ay humamaling sa mga bagay na ukol sa laman, ngunit ang namumuhay na ukol sa Espiritu ay nagsisikap ng mga bagay ukol sa mga espiritual, sa mga bagay na espiritual. Ang umamaling sa mga bagay ukol sa laman ay nagbubulit sa kamatayan, ngunit ang nagsisikap ng mga bagay ukol sa Espiritu ay magbubunga ng buhay ng kapayapaan, sapagkat kalaban ng Diyos ang sinumang humamaling sa mga bagay ukol sa laman. Hindi siya sumusunod sa kautusan ng Diyos at hindi niya kayang sumunod, at ang mga bagay na bubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalulugdan ng Diyos. Ang sabi sa verse 9, ngunit hindi kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu, kung talagang nanaan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung ang Espiritu ni Kristo ay wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Napakaliwanag kung ang Espiritu ni Kristo ay wala sa isang tao, ay hindi siya kay Kristo. Ngunit kung nasa inyo si Kristo, bagamat patay kayo sa inyong mga katawan dahil sa kasalanan, hindi tayo gumagawa ng kasalanan, pinatay na natin dahil sa pag-isa kay Kristo, buhay naman ang inyong espiritu dahil sa pinawalang sala kayo. Sabi sa verse 11, kung naman sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siya muling bumuhay kay Kristo Jesus, ang Diyos din iyan ang magbibigay buhay sa inyong mga katawan na mamatay sa pamagitan ng kanyang Espiritu na naan sa inyo. Napakaliwanag. Kailangan dito tayo na naan ang Espiritu ng Diyos sa ating buhay. Kaya huwag tayo madadaya sa ating sarili. Dahil sabi dito sa verse 13, sapagkat mamatay kayo kung mamuhay kayo sa laman. Mamatay kayo. Pag mamuhay kayo sa laman, mamatay kayo ang inyong espiritu. Ngunit kung pinatay ninyo sa pamagitan ng Espiritu Santo ang gawa ng laman, ang paggawa ng kasalanan, kung pinatay natin sa pamagitan ng Espiritu Santo, mabubuhay kayo. Kaya ang sabi sa verse 14, ang lahat na pinagpatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Napakaliwanag. Ang lahat na pinatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Dahil ang sabi dito sa unang 1, chapter 3 verse 9, ay ganito naman sinasabi, ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat siya ay may bagong buhay na galing sa Diyos. Yaman ng Diyos ang ama niya. Hindi na siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Kaya kung ama ninyo ay Diyos, hindi na kayo magpatuloy sa paggawa ng kasalanan. Maliwanag dito, ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi na napapatuloy sa pagkakasala, sapagkat siya may bagong buhay. Pinanganak na siya sa Espiritu ng Diyos, at ito'y galing sa Diyos ang kanyang buhay. At yaman ng Diyos ang ama niya,
hindi na siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Dito natin makilala ang anak ng Diyos at ang anak ng Diablo. Hallelujah! Puri ng Diyos. Kaya maliwanag ang sabi dito. Kaya ang sabi naman sa Episo ay ganito sinasabi sa Episo chapter 4 verse 17. Sa ngalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko, iginigiit, huwag na kayong mamuhay gaya ng mga makasalanan. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip at wala silang pagkaunawa dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo. Wala silang bahagi sa kaloob ng Diyos. Wala silang bahagi sa karya ng Diyos. Sila'y nagumon sa kahalayan at walang kayan, kunti man lang. Wala silang inatupag, kundi pawang kalaswaan, pawang kasalanan, pawang kasamaan. Sabi sa verse 20, kung kayo ay Kristiyano na sumunod ni Kristo, ay ganito ang sabi niya sa Ephesians chapter 4 verse 20, hindi ganyan natutuhan ninyo kay Kristo. Kung talagang pinakinggan ninyo ang aral at naturuan kayo kay Jesus, natuturuan kayo ng katotohanan na kay Jesus, iwanan ninyo ang dating pamumuhay na isang makasalanan, ubarin na ninyo inyong dating pagkatao na nagpahamak sa inyo dahil sa pita ng laman, na kayo'y makalaman. Sabi sa verse 23, magbago kayo ng diwa at pag-iisip. Magbago kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat makita sa inyo, ang bagong pagkatao na nilikha na kalarawan ng Diyos. Dapat makita sa inyo, bagong pagkatao. Wala nang dating pagkatao, tayo bago na. Dapat makita sa ating bagong pagkatao na nilikha na kalarawan ng Diyos. Kalarawan ng kanyang katwiran at kabanalan. Kalarawan ba tayo ng Diyos, ng kanyang katwiran at kabanalan? Ngunit ang katwiran natin ay katwiran pa rin ng reliyon. Ang katwiran natin ay katwiran ng reliyon. Dahil sabi dito sa 1 chapter 3, ay ganito sinasabi 1 chapter 4 verse 24, ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ito ang katwiran ng Diyos. Sabi dito, ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sumasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan, sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ito hinahanap ng Diyos sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Sinamba ba natin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan? Naging kalarawan ba tayo ng Diyos, ng kanyang katwiran at kabanalan? Hindi. Kalarawan tayo ng reliyon, ng ating katwiran. Larawan tayo ng reliyon, ang ating katwiran. Ito ang ating sinusunod. Dito tayo nanampalataya, hindi kay Kristo, hindi sa Diyos. Sumasamba ka sa ribulto, sa Diyos ka ba nanampalataya? Hindi, sa ribulto. Sabihin mo, si Kristo ay tao lang at hindi Diyos. Nanampalataya ka ba kay Kristo? Hindi. Doon ka nanampalataya sa simbahan mo, sa doktrina ng reliyon mo. Doon ka nanampalataya.
Kaya maliwanag ang sabi dito sa 1. Sabi sa unang 1 chapter 3 ay ganito, verse 9, ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat siya may bagong buhay na galing sa Diyos. At yaman Diyos ang ama niya ay hindi siya maaring magpatuloy sa pagkakasala. Napakaliwanag. Kaya ang sabi naman sa Gawa chapter 17 ay ganito sinasabi sa mga Gawa. Sinabi ito ng mga apostol sa atin upang masunod natin ang Diyos. Huwag tayo lumiis ng landas. Dahil ang sabi dito sa Gawa chapter 17 verse 29, yaman tayo'y mga anak ng Diyos. Huwag ninyong akalain na siya'y tulad ng larawang ginto, pilak bato, kahoy na parang tawang likha ng isip at kamay ng tao. Huwag nating akalain yaman tayo mga anak ng Diyos. Huwag nating akalain na siya'y tulad ng larawang ginto, pilak bato at kahoy na pawang likha ng kamay at isip ng tao. Dahil maliwanag ang sabi dito na ito ang ating sinusunod na sinasabi ng Diyos sa atin. Sabi sa 1 chapter 4 verse 24, ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Sa Espiritu natin siya sambahin, hindi sa ribulto. Sabi dito, ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sumasamba sa Kanya sa Espiritu. Yun ang tunay sumasamba sa Diyos, sumasamba sa Kanya sa Espiritu. Sapagkat ang Ama ay Espiritu, si Kristo ay Espiritu, at ang Espiritu Santo, yun ang ating Kristo na sinasamba. Ang Kristo na umakyat sa langit, siya'y pinako sa krus ng Kalbaryo. Nag-agay ang kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo upang iligtas ka, iligtas kayo, iligtas tayo. Iyan ang ating Kristo, Kristo na Espiritu. Kaya ang sabi dito, ang mga tunay na sumasamba sa Ama, sa Anak at sa Espiritu ay sumasamba sa Ama, sa Kanya, sa Espiritu at katotohanan, sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Napakaliwanag, ang Diyos ay Espiritu. Ang Diyos ay Espiritu, dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Napakaliwanag. Kaya ang sabi dito sa Gawa chapter 20 ay ganito naman sinasabi sa mga Gawa. Kaya ito ating pangangaral, hindi ito isang reliyon, ito'y isang relasyon. Kung paano kayo makipagrelasyon sa Diyos, kung paano ninyo makilala ang tunay na Diyos, kung paano ninyo masamba ang Diyos. Kaya ito ating pinahayag dahil maraming mga tao, mali ang kanilang pundasyon. Ang pundasyon nila ay reliyon. Dapat ang pundasyon natin ay hindi reliyon. Ang pundasyon natin ay ang Diyos Ama. Ang pundasyon natin ay Diyos Anak. Ang pundasyon natin ang Diyos Espiritu. Ang pundasyon natin ang salita ng Diyos, ang salita ni Kristo, ang sinasabi ng Espiritu Santo sa banal na aklat, ang salita ng Diyos na pinahayag ng mga propita at ng mga apostol. Yun ang dapat nating pundasyon, hindi reliyon. Dahil maraming mga tao naligaw dahil ang kanilang pundasyon ay reliyon. Dapat ang pundasyon nyo si Kristo Jesus, ang salita ng Diyos. Dahil ang sinabi dito
Dahil sinabi sa atin sa Gawa chapter 20, Gawa chapter 20 ay ganito ang ating sinasabi ng Diyos sa atin upang malaman natin ito. Kaya maraming nagpapalagpat. Gawa chapter 20 verse 27, sapagkat ipinayag ko na ang lahat ng nilayo ng Diyos para sa inyo, wala na akong iniligid sa inyo. Kaya sa araw na ito, hindi na ako mananagot kung mapapahamak ang sino man sa inyo. Ang sabi sa verse 28, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng kabilang sa kawan, sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos, hindi iglesia ni Kristo, iglesia ng Diyos. Itong doktrina niya sa banal na aklat sa Biblia, ito ang iglesia ng Diyos. Ito ang kanyang doktrina, makita mo sa banal na aklat. Ngunit kung may ibang doktrina ng reliyon, hindi yan iglesia ng Diyos. Iglesia yan ang inyong reliyon. Kaya sabi dito, ingatan ninyo ang inyong sarili at sa lahat ng kabilang ng kawan, sapagkat inilagay siya ng Espiritu sa inyo. Pag-iingat, pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa kamatayan ng kanyang anak. Ano bang tinubos ni Kristo sa kamatayan ng anak ng Diyos? Ang sabi ng banal na aklat, sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat, pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos. Iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamagitan ng kamatayan ng kanyang sariling anak. Ito ang tinubos ng Diyos, iglesia ng Diyos, ang doktrina niya sa banal na aklat. Hindi na gagawa-gawa sila ng doktrina ng tao at sabihin sila'y sa Diyos. Hindi yan ibig sabihin ng Diyos. Dahil ang sabi dito sa Marcos, ito naman ang doktrina ng tinayo ng tao, ng reliyon. Sinabi sa Marcos chapter 7 verse 7, papuring pagsambang ginawa nila ay walang kabuluhan. Utos ng tao ay tinuturong utos na may kapal. Utos ng tao ay tinuturong utos na may kapal. Sabi sa verse 8, ni walang kabuluhan ninyo ang utos ng Diyos, at masunod lamang ninyo ang turo ng tao, ang doktrina ng inyong reliyon. Ang sabi sa verse 9, sinabi pa ni Jesus, kayo usay ng paraan ninyo sa pagpawalang bisa sa utos ng Diyos. Masunod lamang ninyo ang maturong minana ninyo sa inyong mga reliyon. Kaya ang mga minana natin sa ating reliyon. At sasabihin natin kay Kristo tayo. Ito ang iglesia namin ay kay Kristo. Hindi nyo alam ang sinasabi ng Diyos sa banal na aklat. Dahil ang sabi ng Diyos naman sa banal na aklat ay ganito naman sinasabi niya. Sabi sa 1 chapter 20 ay sa Gawa chapter 20 ay ganito sinasabi, verse 28, ingatan ninyo ang inyong sarili at lahat ng kabilang sa kawan, sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na
na kanyang tinubos sa pamagitan ng kamatayan ng kanyang sariling anak. Ano ang reliyon na tinayo ni Kristo na tinubos ang kanyang anak? Ito, hindi reliyon, kundi ito kung paano kayo makipagrelasyon sa Diyos sa pamagitan ng banal na aklat. Dahil ang banal na aklat, ito'y doktrina ni Kristo, doktrina ng Diyos. Ito'y salita ng Diyos. Kaya pag inibig mo ang salita ng Diyos, iibigin ka ng Diyos. Ibigin ka ng Diyos. Pag hindi mo inibig ang salita ng Diyos, ibigin ka pa ba ng Diyos? Tinakwil mo ang salita ng Diyos, ibigin ka pa ba ng Diyos? Kaya napakaliwanag. Ito ang salita ng Diyos sa banal na aklat na sinasabi dito. Naingatan natin ito, ang doktrina ni Kristo, ang kanyang mga salita. Ito'y doktrina ni Kristo Isos. Hindi doktrina ng reliyon. Ito, salita ng Diyos ay doktrina ni Kristo Isos na kanyang tinubos. Mga tao na nampalataya sa doktrina ng Diyos sa banal na aklat, ito'y mga tinubos ng dugo ng kanyang anak. Sila mga tinubos ng kanyang anak. Kaya wag na ninyong guluhin ang utak nyo sa inyong doktrina. Yan ay para lamang sa inyo yan, hindi para sa Diyos. Niligaw pa ninyo ang tao. Dahil ang sabi dito sa Roma chapter 3, ay ganito sinasabi sa Roma chapter 3, verse 24. Gayon man dahil sa kanyang kagandaang loob, ay pinawalang siala sila sa pamagitan ni Kristo Isos na nagpalaya sa kanila. Ang sabi sa verse 25, siyang tinakda ng Diyos na maging handog upang sa pagbubuo ng kanyang dugo ay mapatawad ang ating mga kasalanan. Upang mapatawad ang kasalanan ng mga tao sa pamagitan ng pananalig kay Kristo. Ginawa ito ng Diyos dahil mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Kaya ang sabi dito sa Hebreo chapter 7, ay ganito naman sinasabi sa Hebreo chapter 7, verse 20. Ang Diyos ay hindi sumumpa na gagawing sardote ang iba, ngunit sumumpa siya na gagawin niyang sardote si Isos. Ayon sa sinasabi ng kasulatan, ang Panginoon ay sumumpa, hindi siya ay nagbabago ng isip. Ikaw ang sardote magpakailanman. Sabi sa verse 22, dahil kay Isos, tayo nakakatiyak ng isang lalong mabuting tipan. Dahil sa dati maraming sardote, nagali-halili sapagkat namatay sila. Hindi sila nakapagpatuloy sa panungkulan. Ngunit si Isos ay nabubuhay magpakailanman. At hindi siya naalinan sa kanyang pagkasardote. Dahil nga, riyan, lubos niya miniligtas ang lahat na lumalapit sa Diyos sa pamagitan niya, sa pamagitan ni Kristo, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa atin. Kaya napakaliwanag. Sabi sa verse 26, si Isos kung gayon ang dakilang sardote, makatugon sa atin pangangailangan. Siya'y banal at walang kapintasan o kasalanan, na iwalay sa mga makasalanan, at mataas pa kaysa kalangitan. Kaya ang sabi naman dito sa verse 28, may kainaan ang mga dakilang sardote, hindi lang ngayon ang kasulatan.
Subalit ang sarduting hinirang na may panunumpa ay ang anak banal magpakailanman. At ang panunumpa ng Diyos ay huling dumarating sa kautusan. Nakita natin ang panunumpa ng Diyos. Nakita natin ang panunumpa ng Diyos sa kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus. Kaya kung minsan nadaya tayo ng ating reliyon. Nadaya tayo. Maraming mga tao nadaya na kanyang reliyon. Ang tinuturo niya reliyon, hindi si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Ang tagapagligtas nila ay reliyon nila. Marami yan nagtuturo na ang tagapagligtas nila ay kanilang reliyon. Kaya ang sabi dito sa Hebreo chapter 5 to 10, sabi dito, dahil diyan si Jesus ay nanawag sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang hain na at handog ng mga hayop ay hindi mo ibig, kaya inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Ang sabi sa verse 6, hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan. Kaya ang aking sinasabi, narito ako, Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban. Upang tupdin ang iyong kalooban. Maliwanag ang sabi dito sa verse 13. At naghintay siya roon hanggang sa lubusan pasukuin ang kanyang mga kaaway. Nakita natin, ngunit si Kristo, minsan lang na nagandog dahil sa kasalanan, ito ay sapat na. Pagkatapos, lumuklok sa kanan ng Diyos at naghintay siya roon hanggang malubusan, mapasuko ang kanyang kaaway. Kaya nakita natin ang Diyos. Ganon ang Diyos, Diyos ng ating buhay, kung paano tayo iniingatan ng Diyos. Kaya ang sabi dito sa Kolosas, dali lang. Kaya sabi sa Kolosas chapter 2, verse 15, sabi ay ganito, Colossus chapter 2 verse 15, sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y para mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang tagumpay. Kaya huwag na kayong pasasakop sa namang tuntunin tungkol sa pagkain o inumin, kapistahanan, tungkol sa kapistahan ng bagong buwan o araw ng pamahinga. Ang sabi sa verse 17, ang mga ito ay anino lamang na mga bagay. Si Kristo ang katugunan nito. Si Kristo ang katugunan nito. Kaya ang sabi dito sa 1 chapter 3 verse 16,
Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Napakaliwanag, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya kay Kristo lamang matagpuan ang kaligtasan. Dahil ang sabi dito sa Gawa chapter 4 verse 16 ay ganito sinasabi, 4 chapter 12, kay Kristo lamang matagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Kaya ang sabi dito sa unang Korinto chapter 5, sabi sa unang Korinto, sabi sa ikalawang Korinto chapter 5 verse 17, kaya ang sino man nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala nang dating pagkatao, siya'y bago na. Ang sabi sa verse 15, namatay siya para sa lahat upang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mamuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo, namatay muli, nabuhay para sa atin. Hallelujah. Kaya ang sabi dito sa Colosas chapter 3 verse 1 ay ganito sinasabi sa Colosas chapter 3 verse 1 to 4, binuhay kayo muli kasama ni Kristo, kaya ang pagsumakita ninyo ang mga bagay na sa langit na kinaroroonan ni Kristo, nakaupo sa kanan ng Diyos. Isa-isip ninyo mga bagay na panlangit at hindi mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo. At kapag mayag din kayo kasama niya, kahati sa kanyang karangalan. Kaya sabi sa verse 5 to 10, kaya dapat na mawala sa inyo ang mga pita ng laman, pangangalunya, kaalayan, malay na simbuhin ng damdamin, masamang nasa, at ang paghimbot ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyusan. Dahil sa mga bagay na ito, ang Diyos ay napupuot sa mga taong lumalabag sa kanyang kalooban. Noong una, nang pinagharian pa kayo ng masamang pita, namuhay rin kayo kasama-sama ng mga taong gumagawa niyon. Ngunit ngayon itinakwil na ninyo ang lahat ng ito. Galit po at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang manunungayaw at malaswang pananalita. Huwag na kayong magsinungaling sa isa't isa. Yaman, hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ang mga gawa nito, at magbihis na kayo ng bagong pagkatao. Patuloy ito nagbabago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kanya. Hallelujah! Kaya ang sabi naman sa Santiago ay ganito, Santiago chapter 1 verse 21 ay ganito, kaya talikdan na ninyo ang inyong maruming gawa, alisin ang masamang asal at buong pakumbabang, tanggapin ang salita ng Diyos. Nakatanim sa inyong puso, ito makapagliligtas sa inyo. Sabi sa verse 22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kaya ang sabi naman sa ikalawang Pedro ay ganito naman. Sabi sa ikalawang Pedro chapter 1 verse 21, verse 20 to 21, higit sa lahat tandaan ninyo, walang makapagpaliwanag ng alinghula ng kasulatan sa bisa ng kanyang sariling kakayahan, sapagkat hindi nabubuhat sa kalooban ng tao ang mga hula ng mga propita. Ito'y galing sa Diyos, ipinayag ng mga tao na kinakasihan ng Espiritu Santo.
Kaya sabi naman sa Timothy ay ganito, ikalawang Timothy, chapter 3, verse 16, lahat ng kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos at magamit sa pagtuturo ng katotohanan. Magamit sa pagturo ng katotohanan. Pagbulaan ng mamaling aral. Pagbulaan ng mamaling aral. Pagtuwid sa likong gawain. Pagtuwid sa likong gawain. At pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Kaya gano'n na lamang, gayon na lamang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya binigay niya ang kanyang buktong na anak. Ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sabi naman sa Gawa chapter 4 verse 12, kay Kristo lamang matagpuan ang kaligtasan sa silong ng langit. Ang kanyang pangalan lamang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Sa kanyang pangalan lamang. Hallelujah! Ito lang aking mensahe sa inyo. Sana may napulot kayong aral ni Kristo Jesus na nais na kayo iligtas. Ang kaligtasan sa pamagitan ng pakikinig sa salita ng Diyos. Kung pakinggan natin ang salita ng Diyos, mahalin natin ang salita ng Diyos, mahalin tayo ng Diyos dahil ito'y salita niya ating minahal. Hallelujah! Purihin ang Diyos! Hallelujah! Praise God, hallelujah. Praise to the Lord. Praise and worship to the Lord, the author of our faith and the finisher of our faith. Praise be to God, who give us light, who give us direction. Praise be to God. To those who are leaning their ears sa pagpamati, God will surely bless you. Tanan nga nagkakapamati, God will surely bless you because your God, Jesus Christ, is a faithful God who lacks nothing. He is a supernatural God who will empower you, who will empower us, a God that will give us the spirit of understanding. Sa inyong mga pulong na nabatian, may God send to you the spirit of understanding, the spirit of comfort, will comfort you in all your unbelief, and God will comfort you in all your depression, anxiety, and God will empower you to overcome temptations. A God who will deliver you, a God who will give you a new birth, so that this new birth, not a move of a religion nor a move of a man, but a move of the Holy Spirit. That is why let us always remember that the move of God is not requiring you to obey or not to obey. The move of God is giving you freedom, either to adhere, to obey to His words or not. But since
we are in these last days, ridyan na kita sa uri nga mga inadlaw, kaaton nga kabuhi sa kalibutan, duro-duro gihapon ang masapuan ka Dios nga wara gid nag-grow spiritually. My dear brothers and sisters in Christ, there is a great prophet of man, a great evangelist,